Good evening, Ma'am Joey. Di sapat sorry lang ni Aimee. Madali lang umarte at sabihin ang katagang sorry, pero dapat samahan ng gawa. Ang dapat niyang gawin, pangunahan niya patalsikin mismo ang kapatid niya, sabi ni Zoro. Maraming bad trip kay Aimee. And for some reasons, for some understandable reasons. Pero ako, wala akong demands kay Aimee na unreasonable. Ang sa akin lang is, go ahead. Kung anong ginagawa mo ngayon, aminin mo talaga nagkamali ka. Aminin mo talaga na nagkamali ka sa kapatid mo. 'Di ba? Kasi totoo naman kung si Aimee hindi siya natalo ni Lisa Marcos na natalo kasi si Aimee ni Lisa Marcos Doon siya nagkamali, doon siya nag-fail. Natalo si Aimee ni Lisa Marcos. Walang access si Aimee Marcos doon sa kapatid niya. So ngayon, si Aimee, siya yung outside de Colombo. So hindi niya ngayon mapigil lahat ng mga pali-aligid doon sa kapatid niya. Yung kapatid nga niya, weak. Chisme, oo. Diba? So ngayon, yung kapatid niya, ang tiwala, nandun kay Lisa at saka na kay Martin. So ngayon, ang mali nito ni Aimee, natalo ka ni Martin at saka ni Lisa. Yun ang problem. Ang hirap nung political situation ni Aimee Kasi unang-una may bagahe siya, Marcos siya 'Di ba? Pagkatas yung demand sa kanya ng mga tao na galit sa kanya, especially sa mga Duterte side, gusto talaga nilang maging superwoman siya. Yung mga tipong, hindi, dapat ikaw magtama ng lahat ng mali sa buong mundo. Ganon. And I think most part of it is quite unfair na na parang lahat talaga ipapaando mo kay Aimee Marcos. Sa totoo lang, lahat naman tayo nabudol Lahat naman tayo biktima ng treachery nito ni Lisa at saka ni Bongbong at saka ni Martin And this is the sad truth. Kahit mag-apologize si Sen Aimee ng 100 times, kung hindi niyo siya papatawarin, wala Kung ganyan ang feeling niyo sa kanya, yan na yung feeling niyo sa kanya. Pero at the same time, sa Senate, lahat ng mga tinatawag ninyong kaalyado dyan sa Senate, mas maraming nagawa si Aimee para sa mga Duterte. Miss Joey, sana ma-debate mo yung Lovely. Hindi po papayag si Lovely dahil maiihi po siya sa takot. Sabi ni I.M. Roshi, pakigreet mo naman ako kay Tio. Super crush ko yan siya. Meron bang change na maging kami? Charot. Sabi ni I.M. Roshi. I.M. Roshi, wala si Tio dito. Wala si Tio dito. Ayan. Wala nang masasagot kaya... Wala naman nasasabi sa'yo, nabobo ka. Wala naman daw nagsasabi sa'yo, nabobo. Nabobo. Hindi, marami. Kayo, yung mga kapwa nyo kapwa nyo mga DDS. Hindi ko naman sinabing ikaw. 'Di ba? Pero yung sasabihan mo kami na, hindi, para galangin tayo. Talaga, yun lang ang basehan ng paggalang mo. Ganun sila, no? Kaming compete sila. Ganun agad sila, no? Bait-baitan. Joey, did you catch the parinigan between Attorney Guanzon and Attorney Topacio? Talaga? Naparinigan sila? Naparinigan sila? Gusto naman kichismis. Anong parinigan nila today? Sabi niya, hoy, magaling sa math si Lenny, Oo. Pero magnanakaw. Oo. Okay. Hi, sabi ni Kat Alba, hi Miss Joey, maiba lang ako. Nakita mo na ba yung TikTok sa show na with all due respect nila Hey Darian, na binabasasan naman si PRRD. They greeted him on his birthday pero in a baboy way. Nakakapanggalaiti talaga. Totoo. Mga tarantado no? Te Joey, pakigreet ang birthday kay Boying Bendalo. Tinawanan siya ng mga constituents niya. Correct, no? Sa Cavite. Nakakahiya. Siya ba yung, is it the same person who said 3 weeks lang na makakalimutan din daw natin si PRRD? Oo. Isang taon na, friend. Araw-araw kaming nag-iingay. Ang guni-guni mo yan, pareho lang kayo ni Boy at Gonzaga, may saltik sa utak. Oo. Kasi mga ganyan, tawa-tawa lang. Wala nang masabi, tawa-tawa lang. Tapos gusto niya, nirespeto namin kayo. Di na! Magbabayan tayo dito. Kailangan durog na durog ka para pagka natapos ang gabi na to, di ka makatulog. Ganon. Ayaw nga ni Shelo Magno, si Lovely pa kaya.
Ayaw nga ni Shelo Magno si Lovely. But correct, Shelo Magno. Teka, pag-debate tayo sa confidential fund, tang ina. Diba? Kayo kayo sabi na libagin ako. Ba't ako tatakot sa libagin, di ba? Ba't ako takot sa libagin? Ano to, puyat na, budot slim. Budos din. Ay, Michelle! Natawa si Michelle. Narinig na po ba balita kay Sir Alvin sa The Hague? Naririnig daw ni Tatay Digong ang mga tao sa birthday niya sa... Oo nga. Oo, sa sa The Hague. Oo. Correct. Oo. Kasi nga kapag kind daw yung pinapakita mo, even if fake pa yan, hindi mahahalata ang totoo naman devil pala. Bakit may premium yung ganon, di ba? Hindi ba dapat tayo, ang value natin is on the result of your action. Kasi sa totoo lang, we would never know the intention of people, ano. Pero makikita natin yung effect ng trabaho nila. Mm. Yun. And if any person are going to consistently show up whenever you need them, Mm. yun, nandun dapat yung judgment. Ito na yun. Doon natin sila i-judge. Sabi ni Atty. Gwenson harapan kay Atty. Topacio, Kaning tawhanan ni Sigig Panamok sa ko, itong tao na to si gugulo sa akin. Pero di naman intense kasi mga civil. sabi ni Atty. Gwenson kay Topacio, Itong, pero di naman intense kasi mga civil eh. Ah, okay. Enjoy ang para ni Kasi Jen, Atty. si Atty. Mama Big at Topacio. Lodi Topacio. Nakakatawa ang reaction ni Atty. Respicio nung nandito sila sa Davao. Tingnan nyo, lingaw kaayo. Sabi to, si Atty. Tapacio nagparinig kay Atty. Guanzon regarding doon sa pagpapadisqualify niya noon sa Duterte Youth Party List. Ay, kasi ang lawyer nun si Topacio. Oo. Sabi ni Beatrice Prudente, Miss Joey, nagkita na kami ni Kuya Ami. Kasama ko si na Ann Harot, Zenny Ponce at Brad Eric na malaki ang crush sa iyo. Wow. Huwag po kayo mag-alala, pakisabi po kay Brad Eric na malapit na po akong gumanda. Hintay-hintay lang po tayo. Darating rin po ang liwanag. Kaya tayo nilalagay sa dilim para para matuto tayong mag-abang ng liwanag at makarating sa liwanag. Konting-konti na lang, guys. Oo. Konting-konti na lang, guys. Nakahanap na tayo ng magpapaliwanag ng buhay. Ayan. Good evening, Ma'am Joey. Di sapat sorry lang ni Aimee. Madali lang umarte at sabihin ang katagang sorry. Pero dapat samahan ng gawa. Ang dapat niyang gawin, pangunahan niya patalsikin mismo ang kapatid niya, sabi ni Zorro. I don't think it's gonna happen. tingnan mo to, sabi ni Tano. Yung bardagulan nila, Atty. Topacio, asa na ba yun? Yung bardagulan na Topacio at Combing sa harap ni VP Sara, nakakaloka, nakatungo na lang daw si VP. Ah, talaga ba? Ayun. Yung Salamat, ano yan lang tawag dito yung may nag-comment kasi dito kay Sen Aimee na parang dapat daw samahan ayan gawa kinemerot. I don't think pangungunahan ni Sen Aimee na patalsikin yung kapatid niya. Ang ginagawa ni Sen Aimee, kinocall out niya ng kinocall out. If pangunahan ni Aimee na, kasi pag sinabi mo pakunahan yung pagpapatalsik sa ibig sabihin, kakausap siya na mag-i-impeach sa kapatid niya, kakausap siya ng mga kongresista na boboto in favor of the impeachment of Bongbong Marcos, yung mga ganong Echos Balungos. I don't think it's going to come from her. Oh. I don't think it's going to come from her. Ang panawagan ni Aimee, di ba, mag-resign yung kapatid niya. Yun yung panawagan ni Aimee I'm sorry, pero my opinion here is very different from a lot of people. Maraming bad trip kay Aimee. And for some reasons, for some understandable reasons. Pero ako, wala akong demands kay Aimee na unreasonable. Ang sa akin lang is, go ahead, kung anong ginagawa mo ngayon, aminin mo talaga, nagkamali ka. Aminin mo talaga na nagkamali ka sa kapatid mo. Diba? Kasi totoo naman kung si Aimee, hindi siya natalo ni Lisa Marcos, natalo kasi si Aimee ni Lisa Marcos Doon siya nagkamali, doon siya nag-fail. Natalo si Aimee ni Lisa Marcos, walang access si Aimee Marcos doon sa kapatid niya. Kasi yung kapatid niya, kung meron mang kasalanan si Aimee Marcos ng bonggang-bongga is this, hindi niya na-ensure na mababantayan niya yung kapatid niya. In a sense na, yung mga tao nakapaligid kay Aimee ay kayang
sipain ni Amy. Mm. Ang problema, that role fell on Lisa Marcos. So ngayon, si Amy, siya yung outside de Colombo. So hindi niya ngayon mapigil lahat ng mga Cheese. maali-aligid doon sa kapatid niya. Eh yung kapatid nga niya, weak. Chisme, oo. Diba? So ngayon, yung kapatid niya, ang tiwala, nandun kay Lisa at saka na kay Martin. So ngayon, ang mali nito ni Amy, natalo ka ni Martin at saka ni Lisa. Yun ang problem. Yun ang problem. Ba't di mo na-anticipate yan? Tingin ko, kung may kasalanan si Amy sa madlang Pilipino, yung pinagsasorry niya sa tatay niya, actually, yun yung kasalanan niya sa madlang Pilipino. Dapat nabantayan mo yung kapatid mo. Alam mong spoiled brat yan eh. Correct. Kung alam mo pala na ganyan, kasi alam naman nila yan na talagang bubonical si Bongbong, spoiled brat si Bongbong eh. Correct. Dapat binantayan niya. Dapat siya yung nag-ES, dapat siya yung mga tipong ganyan. Yung mga ganon. So, hindi niya nagawa. Yun ang kasalanan niya. Yun ang kasalanan niya. But anyway, to be fair kay Amy, ang hirap nung political situation ni Amy eh. Kasi unang-una may bagahe siya, Marcos siya eh. 'Di ba? Pagkatas yung demand sa kanya ng mga tao na galit sa kanya, especially sa mga Duterte side, gusto talaga nilang maging superwoman siya. Yung mga tipong, hindi, dapat ikaw magtama ng lahat ng mali sa buong mundo. Ganon. And I think most part of it is quite unfair na na parang lahat talaga ipapaando mo kay Amy Marcos. Eh sa totoo lang, lahat naman tayo nabudol eh. Lahat naman tayo biktima ng treachery nito ni Lisa at saka ni Bongbong at saka ni Martin eh. 'Di ba? While may role dyan si Amy was actually the first one who spoke against Martin. One of the first public leader, one of the first political leader who also called out Lisa. Siguro kung meron akong hihingin sa kanya, gusto ko sana itodo niya na, lalo ni pang-aami niya kay Lisa. Correct. Itodo niya na ng bonggang-bongga. Like for example, ano bang mga inano sa'yo ni Lisa, 'di ba? Bakit ka ba iniipit niya ni Lisa? Bakit ba, 'di ba? Yung talagang catfight kung catfight. Ganon. Catfight kung catfight. Ayun. So, ang problema and this is the sad truth. Kahit mag-apologize si Sen Amy ng 100 times, kung hindi niyo siya papatawarin, hindi niyo siya papatawarin. Wala eh. Kung ganyan ang feeling niyo sa kanya, yan na yung feeling niyo sa kanya. Pero at the same time, sa Senate, lahat ng mga tinatawag ninyong kaalyado dyan sa Senate, mas maraming nagawa si Amy para sa mga Duterte. That's just the reality. Sa totoo lang. Oo. I think si Amy alam na rin yan eh, na na sentensyado na rin ang political career ng kahit sinong Marcos eh. I think Amy Marcos knows that. They cannot go past Ilocos Norte. After all of this, I don't think they would be able to pass Mahirapan sila. beyond Ilocos Norte. Mahirapan na sila. Damay si Manang Amy. Oo, damay si Senator Amy dyan. Damay. Oo, damay na damay siya dyan. Plus kasi yung hindi nila alam, no, yung mga ginawa ni Senator Amy para sa mga Duterte, yun yung, di ba? Well, she is the only one who, parang, she was very, very fierce noong panahon na iniimbestigahan yung, yung pagdakip kay PRRD sa The Hague. Alan Peter Cayetano showed this brilliance in that hearing as well. Correct. Diba? Pero ang dami nating nalaman dun. Ang dami nating nalaman dun. Kaya nga yung habeas corpus really is improper eh. Dapat desisyonan na yan. Correct. Diba? Correct. Correct yun. Kaya sabi ni VP, magpalit na siya ng apelido. Sinabi nga niya dati, diba? Ayun. So yun, diba, ito gano'ng karami kayong mga politikong naririnig na nag-a-apologize? Diba? And then sa dalawang content, parang mag-a-apologize yata to sa Senator Amy araw-araw hanggang Sabado de Gloria, hanggang Easter Sunday. Correct. Para mag-apologize yata talaga siya ng bonggang-bongga. Sabi ni Lucille, kasali nga siya sa galit. Siyempre, kapatid niya pa rin yun. Ayun. So kahit pa kumbaga parang tingin ko kahit lahat ng gawin ni Sen Amy, kawawa rin, and sa totoo lang nakakalungkot. It sucks to be Amy Marcos. Ano sinasabi ni Julio J? Miss Joey, paki-echo to, please. Futang ina mo, de Lima.
Immoral kang hayop ka. Grabe. Grabe naman ang galit mo. Oo. Ito pa, oh. Joey si Abante nag-apologize. Kanino siya nag-apologize? Sabi ni Pauline, grabe naman yung comment ni Auntie Claire kay Aimee. Mas pamilya pa si Auntie Claire. Ay, ano nga sabi ni Auntie Claire? Hindi ko pa nga nakita yan eh. Ano yung sabi ni Auntie Claire? Si Auntie Claire, no? Tanga. Ano nga tawag sa inyo? Mango? Hangag. Hangag. Dapat, Sabi ni Zorro, I respect naman po opinion niyo, Ma'am Joey, pero humihingi po kasi siya ng tawad di lang kay VP Sara, kundi sa mga taga-suporta ni VP, which is ang taong bayan. Mahirap magpatawad ang taong hindi sincere, sabi ni Zorro. Eh yun yung problem. Kung feeling mo hindi sincere, no one can change that. Kung feeling mo hindi sincere si Aimee, wala tayong magagawa dyan. Eh yun yung feeling mo eh. Kung hindi siya sincere, di hindi siya sincere para sa'yo. Pero ang sa akin kasi, pwede naman siya hindi humingi ng tawad sa'yo. Pwede siya hindi humingi ng tawad sa'yo, Bex. 'Di ba? Eh, ba't humihingi pa rin siya ng tawad? Pwede naman siya hindi humingi ng tawad. Kapatid niya, president pa rin naman. Magagalit pa rin naman kayo regardless. correct. 'Di ba? Publicly, kino-call out niya yung kapatid niyang addict. 'Di ba? Publicly, sinasabi niya si Lisa Marcos na nagpapagamit ng drugs sa mga anak nila at saka sa asawa niya kay Bongbong, 'di ba? She doesn't even have to say those kind of things eh. So, sa akin, kung tingin ninyo hindi pa rin sincere yung pag-apologize niya, eh wala tayong magagawa diyan. Pero those are the things that she doesn't need to say anymore. Sabi ni Pero sinabi pa rin. Auntie Claire Castro Marcos. Ano kaya na? Kaya ano nga tayo? Maka-chismis tayo. Teka, ano ba yung Auntie Claire Aimee Marcos? Di ko pa nakita eh. Teka lang ha. Claire. Castro. Chismisan nyo kami. Anong chika ni Auntie Claire? Hindi pa kami updated kasi talagang ano. Ang dami naming ginagawa. Ngayon ko lang rin kinumpleto yung ano kasi ba? Yung Claire Castro. Claire Castro. I believe she's sincere but it's so hard to trust a Marcos anymore. Sobrang pahirap na, sabi ni Monet. Yeah, actually, yan talaga. Yan talaga yung, I think yan yung reasonable. I think Aimee is sincere. But I think it's really very difficult for the people to trust. Yes. Ganon. Oo, kasi Sino po kaya ang dapat The palace fires back at Senator Aimee Marcos over her critical remarks about her brother, President Ferdinand Marcos Jr. This came after Senator Aimee expressed and regret apologies to their father, former President Ferdinand Marcos Sr., saying she couldn't watch over her brother. Actually, mali talaga yun ni Aimee. Hindi mo nabantayan yung kapatid mong adik. Ang Pangulo kinasal, may pamilya at hanggang ngayon faithful sa asawa. Sino po kaya ang naging pasaway ang dapat na binantayan? Eh, ba't naging addict yung asawa? Eh, naman si Auntie Claire, ba't naging addict si BBM at saka yung mga anak? Diba? Di ba yun yung sabi ni yun yung sabi ni Aimee, pati mga anak addict na rin. Diba? Who's feeding them? correct. Tsaka may aasahan pa ba tayo kay Claire? Just magpatatapos na yung terminal, alam namin baliw. Oo. May hanas din si Auntie Claire kay Karen Davila. Sinagot ba ni Sen Aimee to? Hindi pa ata. Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko na hindi ko nagampanan ang utos niya. Parang ibinilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo, di ko nabantayan eh. Ano daw statement mo sa government offices na half day? Statement niyo sa government offices na half day. Anong half day? Holiday ba? Half day na mag-work? Ano yun? Uy, thank you sa mga nagpadala ng stars ha. Na-appreciate ko talaga yun. Maraming salamat. Makakabili ko yung balik. Ay, sorry. Oo nga, ano yung half day?
hindi na natin masisisi mga tao kung ayaw nila kay Ah, Aimee. Sabi ni On Libra, I would love for Manang Aimee to take back and reconsolidate the Solid North under her tutelage. Totoo, sa totoo lang kung kunwari gusto mag-move forward ni Aimee. Ano yun? Focus siya dun sa sa Ano yun? under her, Reign. parang reign, oo, ganun. Ayun. Napaka-social naman nun. Ano na lang niya, i-solidify niya yung Solid North. Yung North na siya yung... Actually, siya naman talaga yan eh. Meron akong kaklase sa Ilocos Norte na nagtrabaho. Kasi yung mag-asawang yun, magkasundo sa mga kabastusan at kahayupan. Nakakadiri. Nakakadiri. Ano nga ba daw ang balita dun sa kaso-kaso sa US? Wala kang bang balita doon? Anong kaso-kaso sa US? Ni Palaka, ni Lisa. Di ba may kaso daw yun? Walang doon, update. Eto pala, anong masasabi mo na worried daw si Bongbong Marcos na hindi ituloy ng susunod na Pangulo ang legacy niya? Anong legacy? Anong legacy niya? Malacanang announced work from home half day but for not sure which government employees. Ayun lang. Tingin na kayo. Sabi ni Hindi Gracie, mag-half day. yes, 8 a.m. to 12 noon na lang daw work from home, tapos 12 noon onwards wala na raw work. Paano yun? So, Ano? paano mangyayari? Di ba na yung sweldo nila? Kalahati lang din? So patayan yung pila ng mga Pilipino, di ba? Sikipan yan from 8. Ay, hindi. Kasi dahil Holy Week siguro. Baka Holy Week naman. Kasi ano na bukas eh, Holy Wednesday na bukas eh. Oo. So yun, baka yun dahil doon. Holy Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mika Shane S. Lava, hi Ate Joey, Kuya Pao, miss ka na namin, pangkape ate with Kuya Pao. Maraming salamat oh. Inom ka na, ito na yung bigay niya sa'yo oh. Yakult! At saka ako Ayan. talaga si Manang Aimee kasi Marcos pa din siya. Basta Ayan. Ma'am Letlet_FL, pangkape Miss Joey, and to very demure Sir Pao. demure! Ayan. Corruption ang legacy niya. Go Frog Legacy. Zilag. Legacy po cocaine. Yung 20 pesos daw na bigas at libreng sakay, yun yung legacy. Sus naman. Yung Kamuning Bridge. Oo. Ano Kamuning Bridge? Yung Mount Kamuning. Yung sobrang taas na footbridge sa ano. Hello, Ma'am Maria Evelyn Taylor. Maraming salamat po sa pagpapamember. And kay FU, maraming salamat po sa inyong pa-super stickers. Free Duterte, Pray for Palestine, Mabuhay Palestina, Mabuhay Iran, Aus CIA, Proxy, Coconut Lapdog, Ferdinand Obama Marcos. Bathala na ang Diyos. Same CIA propaganda in USA is being recycled in the Philippines 100%. That is so true. 1 to 4 holiday. Ano? Ayan. Ma'am Sineski, Mocha Princess, and Maria Evelyn Taylor, maraming salamat po sa inyong mga super stickers. Thank you very much. Thank you so much. Ay, paano ako mapupunta dun sa... Ay, ito. Ayan. Full salary pa rin. Nye! So, short change na naman tayo. I know naman po, walang bilang opinion ko about Aimee. Pero sa din naman kasi ako sa nabudol eh. And I'm sure din naman na maraming kapareho ko na same ang feeling towards kay Aimee. Okay lang naman yun, wala namang problema doon. Pero ako kasi, I cannot join you in that. Kasi, result-based kasi ako. Wala naman akong super personal relationship sa mga politiko. What I can only see are the things that they do. So, kumbaga, parang kaya nga ako, hindi ko ma-judge. Kaya nga ako, di ba, kay Senator Robin, ang daming nagagalit dyan na parang, hindi niya deserve, kineme, ganyan. Pero si Senator Robin, laging nag-show up yan. So parang, mabuting tao talaga si Sen Robin. You cannot really, and if there would be issues regarding Muslim or about Mindanao or anything about PRRD, Senator Robin would always show up. Yes, and it's always Diba? been there. So parang sa akin, yung mga ganyang, kasi we can only judge these people based on their consistency in what they're doing eh. Correct. Diba? So ngayon, para sa akin, marami nga tayong kaalyado eh, sa totoo lang eh, pero pagka kunwari, laban-laban na, nasan sila?
'Di ba? So para sa akin, Zorro, sa akin yung mga gano'n na parang, ay hindi sincere, hindi ganyan, hindi emerald. There is only one way for me to measure sincerity. Mm. And that is if you are consistently showing up. Mm. Hello, Bianca Marquez. Shout out. Hello, sabi niya, no forgiveness as long as PRRD is in The Hague. Hi po, ano pong comment niyo about sa event? Naku, wag na yan. Mga ganyan-ganyan. Hindi naman nakakaambag sa bansa, friend. For April 1 only, 8 a.m. to 12 noon. And after, suspended na po. In connection of Holy Week. Oh, yun nga siguro yun. Dahil nga Holy Week. Hindi naman yun siguro for, Oo. ano to? Hi, Miss Joey. Ang ganda mo kami yung may anak na binigyan mo ng fries. Super bait mo. Naiintindihan mo yung kinilos ng anak kong may autism. Kaya love na love lalo kita. Alam niyo po, Bumagay ka ng fries. hindi kasi yung baby boy niya. Oo. Nakita niyo yung fries. Oo. Tapos na-excite siya. Sa fries. Sa fries. Hindi kinuha niya. Syempre, siguro nahiya si mami na ano. Oo. Bigay mo lang. Okay lang yan. Ayun. May ano rin Davao? Or dito na? sa Ermita. Sa Ermita. Ano naman po kasi, I think dapat mas marami tayong maging understanding and receptive doon sa mga parents na merong autism yung mga nasa spectrum yung kanilang mga baby. It is not easy and ang hirap maging parent na merong autism yung anak, sa totoo lang. It takes a super mom to really handle it. So, may kakilala ko na merong autism, but she is functional now. And she's actually very, very smart. Tapos, sa totoo lang, ang mga autistic kasi, ang mga karakteristik kasi ng mga autistic, hindi marunong magsinungaling. Kahit yung mga merong mild autism, very transparent yung feelings nila, yung ano nila, Yes, hindi marunong Hindi magsinungaling. talaga kaya nila magsinungaling. At some point, inisip ko, autistic rin ako ng bata. Oo nga, nakwento nga niya sa akin. Oo, kasi dito ano talaga, yung mga flags talaga ng autistic na bata, meron ako. Di man ako nagsasalita. Pag napagtripan ko di magsalita, hindi ako nagsasalita 3 araw. Ganun. As in. Totoo? Ganun. Totoo? Si Luistro palaging postura with big Filipinas sleeves. Dapat ilagay niya doon ang 1987 Constitution para maalala niya. Ano ba yan? Sabi ni Portia Ramos. Ano ba yung 1987? 1987 Constitution. Ang naisip ko lang regarding Sen Aimee, sabi ni Strictly Under Duress, I remember na ang dami nag-submit sa kanya ng mga evidence regarding sa mga ginawa ni BBM. Ang wish ko lang sana, makabuild ng case doon as soon as bumaba na si BBM. Pwede. Oo. Joey, can you upload din yung cut videos mo from YouTube to Facebook para ma-repost at malagay namin sa FB story? Okay, sige na nga. Pwede na mga answer ni Child's Play Claire ay, I'm not in the position na magsalita para dyan. Pero parang mas kapatid pa ni Claire Ring kung makasagot. Parang nandun siya sa eksena ng pamilya dati. Actually, parang siya yung nagpalaki kay Bongbong Marcos. Ano? Tulog na. Oo, paalam na tayo. Alaunan na. Sabi ni Butter Cheese Loaf, sorry pero mas may pakinabang sa Sen Aimee kay PRRD kaysa kay SG na mahal niyo. In fairness nga kay Sen Robin, bukod sa mahal niya talaga ang Pilipinas at kapwa niya Muslim, nagtatrabaho naman siya talaga. Correct. So, totoo lang, kaya ang hirap dautin ni Sen Robin. Sa totoo lang lagi yung talagang alam mo yung sinabi ko to sa press con si Senator Robin yung yung literal na sa isip, sa salita at sa gawa. Literal na ganun siya. Correct. Ano po reactions niyo doon sa narinig daw po ni PRD? Sabi ni Zorro, pero nakakagalit lang kasi lalo na mag-sorry siya pero wala siyang gagawin para maitama. Hindi Zorro,
ano ka na, blinded ka na by your disgust, by your hate kay Amy. Kasi meron siyang ginagawa, hindi lang siya sapat para sa'yo. Meron siyang ginagawa. Galit na galit si bakla sa ano? Galit to sa baka si Pierre Arnie. Gago, sabi mo. Galit sa bakla si Datae gago. Sabi ni ano? San Margon. Eto na naman tayo, San Margon, no? Yung inuuna niyo yung kabubuhan, yung papakyo-pakyo ka pang putang ina mo ka. Kasi hindi mo alam yung sinasabi mo. Alam mo ba na ang Davao City ang isa sa mga pinakaunang LGU na merong Magna Carta for LGBT, yung putang ina mo ka. Tapos sasabihin mo siya yung galit sa bakla. Mas unang-una pang na-recognize sa mga karapatan ng mga bakla sa Davao City. Kesa dun sa mga thought leaders mo. Yan na naman tayo, galit na naman kayo, para sa tatangan nyo naman. Dapat pagkagalit na galit kayo, dutae, ganyan. Tapos pagka pina-explain sa inyo opinion yun, di nyo ma-explain ng mga putang ina nyo. Diba? Dutay. Tapos pagdating, nga. Mm-mm. Thank you, LMCRLU. Sabi ni Chimi, tama ka dyan, Joey. Very honest ang may autism. Aba, therapist here sa mga batang may autism. Oo, sa totoo lang. Kasi sa totoo lang, Kung saan sila pumupunta? Pag nagsinungaling ako, mabilis akong mabisto. Sabi ni Hindi ang pa. Oh, be like Joey. O pag nagsinungaling talaga ako, mabilis akong mabisto. Ayun. Yung sa sobrang sanay ko na magmura si Joey, parang sexy na nga talaga pag nagmura. More pa. Sinungaling. Joey, kita mo si Kong Pulong naman ang binanata ni Maharlika kanina sa live niya. Diyos ko, I can see your true color shining through, sabi ni Mega Mochi. well. Alam mo kung bakit sila galit na galit kay Kong Pulong? Oh. Kasi sobrang close ni Kong Pulong at saka ni Alvin. Galit sila kay Alvin. So wala silang pake kahit si Kong Pulong yung mag-suffer or yung, di ba? Mga labaw na katumurag kabayo, po. The big difference between Lovely and the DDS is the legitimacy of the information they share. Si Lovely puro legit yan at ma-verify mo. Lahat naman ng mga pro-admin vloggers or hindi pro-admin basta DDS. Sabi ni Kuya Gad... Ano to? Ano? The big difference is DDS is the legitimacy of the information day. Is the legitimate, okay. Si Lovely, puro legit yan at ma-verify mo. Sabi ni... Si Gina naman yung... Sabi ni Jean. Siya kanina. Jean May. Test natin, Test natin. Paano ma-verify yung content ni Lovely? Sabi mo, legitimate, verifiable lahat ng information ni Verifiable lahat ng Lovely Granada. Tingnan natin yung content niya kung verifiable, Tama, on gem. Magpahinga ako sa bahay kung gano'n. Lovely Granada. Tingnan natin ang content niya. Anong pinakabago? Sara Duterte, aminadong nagkamali daw sa desisyon ng 2022. Sinubo sa buong Pilipinas ang unity team. Years in politics na pero mapurol pa rin. With such weak judgment, anong karapatan mo mag-ambisyon to lead the Philippines? Yan ang weak leader. What is the meaning of weak leader in politics? Jean. What is the meaning of a weak leader in politics? Ayan na. Sige nga, umamin siya na nagkamali siya because she banked on Bongbong Marcos. Yun yung thrust nung sinabi ni Inday Sara, nagkamali siya. Asan si Jean? Jean, gusto mo lumipat dito sa live ko? Sa live ko pwedeng umakyat Paano naging verifiable tong yung ganitong kabobong remarks, Jean, okay? Yung ganitong kabobong remarks, it requires explanation of what you consider as a weak leader. Anong ibig sabihin ng weak leader? Weak leader dahil nagkamali ka sa taong pinagkatiwalaan mo? Sa politics?
When in fact, politics is really full of treachery, betrayal, and things like that. Pwedeng kakampi mo ngayon, in the future, hindi mo nakakampi. Does that define a weak leader and a strong leader? When you say a leader is a strong leader, what does that mean in politics? And when you say a leader is a weak leader, what does that mean? Ang reckoning point ng isang weak leader at ng strong leader is when they make decisive decisions. When they make difficult decision. It is not necessarily about whether the decision is correct or wrong. The thrust of a strong or a weak leader depends on how such leader is going to follow through with with his or her decision. Weak leader is pag tinanong mo kung anong plano, ang sabi dapat may plan A, plan B at plan C. Wow, be specific naman te. Hindi ganyan ang hindi ganyan ang judgment ng weak leader tsaka strong leader, Jean. Ngayon, kung kunwari sinabi ng leader, kailangan may plan A tayo, plan B, and plan C. What is being demonstrated there? Ibig sabihin, ang isang tao nag-iisip ng contingency plan. Maybe the person you are talking to is talking about contingency. Hindi mo alam ang contingency, Jean. Tapos equate mo agad into a strong and weak leadership yung ganong klaseng conversation. Hindi ka agad-agad makakapag-judge kung yun lang ang sinabi. Tanga! Kaya kayo nasasabihan, bobo eh. Weak leader kasi nung tinanong plan A, plan B, plan C. Hindi ganyan, dapat specific. But are you asking for a specific question? Like what is the plan A, what is the plan B, and what is the plan C? Was your question specific enough to be answered specifically? Now, if yung question mo ganon, wala kang follow-up, wala kang whatsoever, ganyan-ganyan, is it enough for you to say that this is a weak leader or a strong leader? Weak leader and a strong leader in politics refers to the kind of leadership, the kind of decision such leader is undertaking para i-guide yung kanyang constituents. Okay? That may include decision that may or may not be popular doon sa mga tao. That includes swift decision making, timely decision making. Yun ang reckoning point ng weak at saka ng strong leader, tanga. Hindi yung parang plan A, plan B, hindi specific, weak leader. Hindi yan ang reckoning point ng weak at saka strong leader. Ang weak at strong leader is determined by their ability to make a decision regardless whether it is popular or unpopular. Nagets mo ba, Jean? Ay, tanga-tanga kayo, gamit kayo ng... naniniwala kasi kayo kay Lovely. Si Lovely, hindi niya alam yung technical term ng weak leader, strong leader. Pagkatapos, yung weak leader, nagkamali sa desisyon, kineme, kaya weak leader siya. That is not the description of a weak leader and a strong leader. Actually, yung pag-amin ni Inday na nagkamali siya ng 2022, that is an indication of a strong leader. Correct. A strong leader is the one who can correct her mistake, own up to it, and able to move forward. Yun ang strong leader, walang insecurity eh. Nagkamali ako, I'm so sorry, nagkamali ako. At nag-apologize siya sa sambayan ng Pilipino. Eh eto nga, nagkamali na nga si Inday, sinabi na nga sa inyo, nagkamali na nga, pagtas kayo, kinakampihan nyo pa. Si Bongbong Marcos. So ngayon, naniniwala kayo kay Lovely Granada. Naniniwala kayo dun sa paggamit niya ng nomenclature about weak leader and strong leader. Ang reckoning point niya is, well, Sarah is decisive herself. Pag tinanong, walang sagot. May sagot siya, Jean, di ka lang nakikinig. Hindi na namin kasalanan yun. Ayun. Ikaw na lang iboto namin, Miss Jo. Hindi ko kailangan ng boto mo, Jean. She was asked a specific question. She should answer a specific one. So what is the specific question, Jean? Can you please tell us the specific question? Can you please tell us the specific question? What is the specific question? What was the question? And then we're going to scrutinize whether the question is specific or not.
Actually, yung answer na dapat may plan A, plan B, plan C is demonstrative of a contingent thinking. Ibig sabihin, kung meron kang plano para sa Pilipinas, may plan A ka, plan B, plan C, plan D, whatsoever, ganyan-ganyan. What does that mean? Ibig sabihin, if you're going to approach certain problem dito sa bansa natin, kung mag-a-approach, kung meron kang problema sa bansa natin at gusto mong iresolba iyon, magkaroon ka ng multiple plans na maaaring alternative. Plan A, di nag-work. Plan B, di nag-work. Plan C, kung di nag-work. Mga ganon. And that is a contingent thinking. That is a strategic thinking. Hindi mo nakita yon, Jean, that is a strategic kind of thinking? Pagka meron kang alternative plans? Sabi niyo nagkamali na si Inday tapos kinampihan niyo pa. Ang kinampihan niyo si Bongbong. Sinabi na nga niya nagkamali siya kay Bongbong tapos kayo kinampihan niyo pa si Bongbong. Di mo na gets, Jean? Siyempre kampi kami kay Inday. Nauna pa nga kaming makita namin na mali si Bongbong bago si Inday eh. Si Inday kumapit pa siya eh. Sa ano to sa kabila yan eh. Nga, sa kabila yan. Jean Mexi na yan. Nagpapanggap na ano. Bobo. Oo. Jean Mexi, yung mga ganyang salitaan ninyo, yan si Lovely merong legitimate yung, hindi legitimate, hindi ganun ang reckoning point ng weak at saka strong leader. Tinuturuan kayo ng kabobohan ni Lovely Granada. Naniwala ka naman, kaya tanga ka din. Bobo. Ayun, naniwala kayo kay Lovely Granada, ganyan. Sige nga, o sige, para magkapahiyaan tayo ni Lovely Granada, sabihin nyo kay Lovely Granada, makipagdebate sa akin. Pag-usapan natin ang measures ng weak at saka strong leader. Bakit nyo tinatawag, kunwari, strongman leadership? Di ba naririnig nyo yan? In international conversation about politics, you always hear that. Strongman, the rise of a strongman leader. What is a strongman leader? Ito yung mga leader na sinasabi ng iba, diktador, kasi kapag meron silang na pagdesisyonan na ganito na ang gagawin natin sa bansa, it's actually very difficult to oppose them. And they implement it strongly. Diba? Kaya yung tawag nila kay Putin, kay Xi Jinping. Diba? And PRRD was also called that. A strongman leader. Okay? Why? What is the reckoning point of a strongman leader? Yun nga, decisive, swift, timely decision-making which may or may not be popular to the people. Ganun mag-describe ng strong at saka ng weak leader. Hindi yung parang Plan A, plan B. Plan A, plan B. Weak siya kasi. Weak siya kasi nagtiwala siya kay Bongbong kaya weak siya. Hindi siya ganun. Lahat ng presidente nag-a-appoint, may kinakampihan at a certain point, and then papalpak yung tao. Weak ka kung palpak na nga, pinapanindigan mo pa rin. Strong ka if you can self-correct. Diba? Hindi ka papagalitan talaga, kitang tanga ka, Jean Mexi. Ikaw talaga papagalitan ko. Pero in fairness, ang galing mo sumagot. Yung sagot niya, plan A, plan B, expand mo pa. Dapat ganyan din sumagot si Inday. Actually, in-explain niya ni Inday, hindi niyo lang siya naiintindihan kasi nga tanga kayo. Tanga kayo. Hindi niyo masabayan si Inday. Yun yung problem. Hindi kayo makasabay sa usapan. Tapos yung, huwag ka magalit sa akin. Magagalit talaga ako sa ikaw nag-open ng kabubuhan na yan eh. Tanga ka ba? Magalit ako sa nanay mo. Diba? Kung ikaw yung tanga, ikaw yung tanga. Hindi tayo pwedeng i-attribute sa iba yung katangahan mo. O, naelib ka kay Lovely Granada. O, di dalawa na kayong tanga. Nagets nyo ba? Pag sinasabi nyong weak leader, strong leader, you must understand. How do you reckon a strong leader or a weak leader? Ay, kasi plan A, plan B, plan C. Ng substantiation yan ng weak leader at strong leader. Kaya kayo nasasabihan bobo eh. Ngayon, ano bang pinag-aralan niya ni Lovely Granada? Di ba? Ano yan? Mascom? Wala maalam sa politics yan eh. Kaya hindi niya alam yung mga ganong concept eh. Tapos ikaw namang tatanga-tanga ka, Jean.
verifiable, legit ang mga information ni Lovely Granado. Wah! Nagsabi siya ng weak leader, elib na elib ka ng tanga ka. Diba? O kasayo. Kasayo mata kayo. Diyos ko. Ngayon, pagkatapos yung sasabihin nyo, ay, buti pa ikaw magaling sumagot si Inday Sara, ganyan-ganyan. Tingin ninyo, magugustuhan ko si Inday Sara kung hindi meaty yung sagot niya. Alam ko na yan eh. Alam ko na yung mga style ninyo. Kasi sinabi na sa akin na ganyan ang operations ngayon ng mga trolls eh. That purihin nyo yung mga, yung kumbaga parang, ano ba, yung ide-deflect nila na, o yung mga nagtatanggol kay Inday Sara, ang gagaling, tas si Inday Sara hindi articulate. Ganun yung gusto nilang palabasin. Babuyin talaga. Pero, yung bababuyin talaga. Sana ikaw na lang. Kasi mas magaling ka pa kay Inday Sara eh. Si Inday Sara hindi siya magaling. Actually, magaling si Inday. Ang mahusay siya magdesisyon. Sure. Kaya hindi nyo lang maintindihan. Kasi nga, Kaya, kung hindi magaling si Inday, tingin ninyo lahat ng government resources natin gagamitin against Inday kung hindi magaling si Inday? 'Di ba? Yung mga kagaya ni Jean at Lovely ang dahilan kaya sumuko na ako sa mga kakampings na tanggap ko na tatanga-tanga sila. First ano pa lang yun wala pa nga tayo dun sa General Santos, ini-insist pa ni Lovely na part daw ng Davao Region eh. Diyos ko, gaano kayo kabobo, okay? Before 2021, ang Region 11 is Davao Region plus other provinces in Southern Mindanao, okay? Never naging part ang General Santos City ng Davao Region, okay? After 2001, Region 11 becomes Davao Region alone. O pagkatapos si Lovely, pinipilit niya, ay hindi, before 2001, part ang General Santos ng Davao Region, tanga. After 2021, dun pa lang nagkaroon ng Davao Region na recognized doon sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang Region 11 before is Southern Mindanao. And Southern Mindanao is composed of Davao Region and other provinces. Ayan, gising na gising tuloy lahat ng tao dito. Oo, sige. Anong desisyon? Decision to ask another question, please, sabi ni Jean Mexi. Bago kayo magsalita about Inday, alamin niyo muna yung mga naging policies niya sa Davao City. Jean Mexi. Alamin niyo muna kung ano yung mga naging mga decision making tendencies ni Inday sa Davao City. Tsaka as a Vice President, alamin niyo muna bago kayo makipag-usap sa amin. Ang problema hindi niyo alam eh. Kami inalam namin lahat ng kabobohan ni Mama Lenny eh. Pagkatapos kayo, di nyo naman inalam kung ano yung mga decision making ni Inday. Kaya ka nasasabihan, kaya wala kayong laban sa mga Duterte supporters. Kasi kami, alam namin kung ano ang pulisiya ni PRRD, alam rin namin kung gaano katanga si Lenny. Kaya may point of comparison kami. Ngayon, hindi nyo alam, hindi kayo aware. sige mo yung sinasabi. Sasali ka sa tali-taliduhan. May nagsabi sa akin, nagpapanggap daw yan na nasaniban, yan Lovely na yan. Sinaniban daw ng duwende. Sa isip ko, duwende, sinaniban ng duwende, aba matindi. Hello, Miss Joey and Paulo, watching from Sweden but from Davao City. Sabi ni Papa Goha _blue. Sabi ni Hon Libra, Jean, magcha-charge. Diyos mio, bagsak sa geography, pass your papers, nieta. Ayun, kaya kung sinabi niya na verifiable yung mga information ni Lovely Granada, pero, ako sa iyo. Tangina nyo kaya kayo bobo eh. Naniniwala kayo sa bobo. 'Di ba? Ayun.